Ito po ba ang bahay ni Mr. Montalban? Tanong ng dalagang si Lyra Santos sa ginang na nagbukas ng gate na kanyang kinatok. Ang ginang ay nasa edad 50, may maamong mukha, at nakasuot ng simpleng duster, halatang sanay sa gawaing bahay. Sino po sila? Tanong nito habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Ako po si Lyra Santos, yung bagong homeschool teacher ng dalawang bata, sagot ni Lyra na may magalang na ngiti. Nandito po ako kasi may schedule sila sa akin ngayong araw. Biglang lumiwanag ang mukha ng ginang at ngumiti. Ah, ikaw na pala yung hinihintay ni Sir Acer. Pasok ka, hiha, nasa loob po sila. Pagbukas ng gate, hindi maiwasang mamangha ni Lyra sa tanawin. Napakalawak ng hardin, puno ng mga bulaklak na tila inaalagaan araw-araw, at may fountain pa sa gitna. Hindi rin may kakaila ang laki at ganda ng bahay, tila mansion na may modernong disenyo. Habang naglalakad papasok, napaisip si Lyra kung anong trabaho ng kanyang amo. Drug lord ba ito? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng engranding paligid. Paano kaya nila na-achieve ang ganitong buhay? Pagpasok sa loob, lalo siyang namangha. Ang mga chandelier ay kumikislap, ang mga muebles ay mukhang imported, at ang bawat sulok ng bahay ay tila pinag-isipan ang disenyo. Ngunit bago pa niya mas lalo pang masuri ang paligid, bigla siyang napatalon sa gulat. Anak ng tokwa, sigaw niya nang may biglang naghagis sa kanya ng isang bagay. Napayakap siya sa ginang na sumalubong sa kanya. Nang tingnan niya kung ano ang bumagsak sa kanyang paanan, nakita niyang ito ay isang peking ahas. Nanginginig siya sa takot habang halos mapaiyak. Ate, may ahas po, takot na sabi ni Lyra, halos hindi na makahinga sa kaba. Narinig niya ang hagak-jakan ng dalawang bata. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang lalaki at batang babae na parehong nakangiti habang hawak ang peking ahas. Peke lang po ito, sabi ng batang lalaki na tila tuwang-tuwa sa reaksyon ni Lyra. Sino po kayo? Magnanakaw ka po ba? Tanong ng batang babae, sabay taas ng kilay. Pero imposible, kasi maganda ka. Tapos ay biglang naging seryoso ang mukha nito. Siguro, babae ka ni Daddy, sabay singkit ng mata. Bawal ka kay Daddy. Napangiwi si Lyra bago inayos ang sarili. Hello, ako si Teacher Lyra, ang magiging homeschool teacher ninyo ngayong taon. Nagkatinginan ang dalawang bata, halatang nag-uusap ang kanilang mga mata. Hala, teacher pala siya, bulalas ng batang babae. Teacher, huwag mo po kaming isumbong kay Daddy, ha? Kapag nalaman niyang nag-prank kami sa bisita, hindi niya po kami bibigyan ng chai. Chai? Tanong ni Lyra, litong-lito sa sinabi ng bata. Oo, chai po, yung mga paborito naming toys at snacks, paliwanag ng batang babae habang napapout. Gagawin po namin lahat para hindi mo kami isumbong, kahit ibigay pa namin sa'yo si Daddy at gawin siyang husband mo, dagdag ng batang lalaki na seryoso ang mukha. Hindi napigilan ni Lyra ang mapaawang sa sinabi ng bata. Makinig lang kayo mabuti sa akin at mag-behave. Ayos na sa akin yun, sagot niya habang pilit na pinipigilan ang tumawa. Ate Angie, biglang sigaw ng batang babae, dahilan para mapalingon silang lahat. Napatigil si Lyra nang makita ang lalaking pumasok sa eksena. Napanganga siya at hindi makapaniwala. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lang gwapo, matangkad, matikas, at halatang sanay mag-ehersisyo. Ngunit higit sa lahat, ito ang lalaking hindi niya inaasahang makikita muli, ang dakilang bully niya noong high school. Natigilan din ang lalaki nang makita siya. Halatang nagulat ito ngunit agad na bumalik ang seryosong ekspresyon sa mukha. Sir, casual na bati ni Lyra, pilit na hindi nagpapahalata ng emosyon. Ako po ang homeschool teacher ng mga anak niyo ngayong taon. Daddy, ba't natulala ka po? Ano po? Love at first sight, sabad ng batang babae na nagbigay ng awkward ng ngiti kay Lyra. Napatikim naman ng binatang si Acer bago iniabot ang kamay kay Rhea. Nice to meet you, Ma'am Rhea. Nice to meet you too, sagot ni Rhea habang nagkamayan sila. Hindi napigilan ni Rhea na diinan ang pisil sa kamay ni Acer, tila isang maliit na paghihiganti para sa lahat ng pambubuli na ginawa nito sa kanya noon. That hurts, reklamo ni Acer habang nagsalubong ang kilay. May galit ka ba sa akin? Ngumiti si Rhea, isang ngiting puno ng inosente ngunit may bahid ng sarcasm. Wala naman po, sir, sagot niya, sabay bitaw sa kamay nito. Uumpisahan ko na po ang pagtuturo sa mga bata.
Saan po ang study room nila? Tumikim si Acer at tumingin sa kambal. Sundan mo na lang sila. I have an important meeting, wala na akong oras para ihatid pa kayo sa study room. Ingat po sa trabaho. Sabay na sabi ng kambal bago magunahan sa paghalik sa kanilang ama. Halatang malapit ang mga bata sa kanilang ama, na tila isang hands-on parent. Behave, okay, bilin ni Acer sa kambal habang hinahaplos ang buhok ng mga ito. I have to go now. Love you both. Tumango muna si Acer kay Rhea bilang hudyat ng palem bago siya tuluyang umalis. Samantala, masiglang hinayla ng kambal si Rhea papunta sa study room. Ang dalawa ay halatang excited sa kanilang magiging klase. Pwede bang malaman, teacher, kung ano ulit ang name nyo? Malambing na tanong ng kambal habang sabay na nakatingin kay Rhea. Rhea ang pangalan ko. Kayo? Sagot ni Rhea habang ngumiti. Ako po si Liam, sagot ng batang lalaki habang nagtaas ng kamay. Ako naman po si Ava, mabilis na sabi ng batang babae habang nakangiti. Nagsimula na ang kanilang klase, at masaya si Rhea dahil nakikinig at aktibong nakikilahok ang kambal. Sa kabila ng pagiging makulit ng dalawa, halata ang kanilang interes sa bawat leksyon. Teacher, recess na po, sabi ni Ava sabay nguso. Tapos na po kami kaya dapat recess na, dagdag ni Liam na tila nagmamakaawa. Napatawa si Rhea sa hirit ng dalawa. Sige, magbe-break tayo ng 30 minutes dahil mabait kayo. Nag-appear ang kambal bago tumakbo palabas ng study room. Naiwan si Rhea na nag-aayos ng kanyang mga gamit bago sinundan ang dalawang bata. Natagpuan niya ang mga ito sa kusina, masayang kumakain ng cheesecake at umiinom ng zesto. Ma'am, kain ka na rin po. Sabi ni Tita Rosa, ang kasambahay na nag-aasikaso sa bahay. Upo ka na po. Naupo si Rhea at ngumiti. Thank you. Sinabayan niya ang kambal sa pagkain habang masayang nagkukwentuhan ang mga ito. Teacher, ano pong sunod na subject natin? Tanong ni Liam habang ngumunguya ng cheesecake. Ilan pa pong oras tayo mag-aaral? 2 oras pa. May math at English pa tayo. Pagkatapos nun, pwede na kayong maglaro, sagot ni Rhea. Tumango ang kambal, halatang kontento sa sagot. Nang matapos silang kumain, bumalik sila sa study room para ipagpatuloy ang klase. Kapag binigyan kita ng 3 apple at 2 orange, anong sagot? Tanong ni Rhea sa kambal habang hawak ang mga laruan nilang prutas. Nagkatinginan ng dalawa bago sabay na sumagot, thank you po. Napakurap-kurap si Rhea at maya-maya ay malakas na natawa. Ang ibig kong sabihin, kapag binigyan kita ng 3 apple at 2 orange, ilan lahat? Nagbilang ang kambal gamit ang kanilang mga daliri. Ilang saglit lang ay sabay nilang ipinakita ang 5 daliri kay Rhea. 5 po. Very good, nakangiting sabi ni Rhea habang pumapalakpak. Nagpatuloy ang kanilang klase hanggang sa matapos ito. Sa buong oras ng pag-aaral, hindi nawala ang tawanan at lambingan ng kambal. Kailangan bukas gawa na ang assignment nyo sa math at English, ha? Bili ni Rhea. Kapag nagawa nyo yun, tatatakan ko kayo ng star sa kamay, at bibigyan ko rin kayo ng donut na prize. Wow! Gagawin ko po ang assignments ko, teacher. Hindi ko po pakokopyahin si Liam, sabi ni Ava habang nakapamewang. Hindi naman ako kokopya sa'yo kasi baka mali ang sagot mo, sagot ni Liam habang tumatawa. Teacher, kailangan ko makakuha ng maraming stars para maipakita ko po kay Daddy. 1 star po kasi is equal to PHP 1,000. Napangiti si Rhea sa sinabi ni Liam. Kaya galingan nyo bukas. Malay nyo maka 10,000 kayo sa daddy nyo. Opo, sabay na sabi ng kambal bago nag-appear at tumakbo palabas ng study room. Naiwan si Rhea na nagliligpit ng mga gamit. Inayos niya ang kalat ng kambal at ikinabat ang mga test na ni-perfect nila sa board. Gusto niyang ipakita kay Acer ang progreso ng mga bata. Habang nag-aayos, biglang nagsalita si Acer mula sa likuran. I didn't know that we will meet again. Napalingon si Rhea at nakita ang binata, prenteng nakasandal sa hamba ng pintuan. Men to be yata tayo. Men, sagot ni Rhea habang iniirapan ito. Kinuha niya ang kanyang gamit at tumayo. Buti naman at hindi nagmana sa'yo ang kambal. Hindi sila bully katulad mo, dagdag ni Rhea habang naglalakad papunta sa pinto. Tumawa si Acer. Past is past. Kalimutan mo na ang nangyari noon. How's your life? May boyfriend ka na ba? Bakit mo tinatanong? Mataray na sagot ni Rhea. Baka lang kasi may pag-asa pa ako.
Ngumiti ng bahagya si Acer, tila sinusubukan ng reaksyon ng dalaga. Umiling si Rhea. Aalis na ako. Palem. Bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya kay Acer. Ipaalala mo sa mga bata ang assignments nila. Very good sila ngayon kaya deserve nila ng rewards. Noted, ma'am, nakangiting sagot ni Acer. Umiling si Rhea at lumabas ng bahay. Nakita niya ang kambal sa sala na naglalaro. See you tomorrow, kids, sabi ni Rhea sa kanila. See you tomorrow po, sagot ng kambal habang kamakaway. Pag-uwi ni Rhea sa kanyang apartment, sinalubong siya ng kanyang alagang aso na si Coco. Hello, my baby Coco. Tumahol ang aso at tumalon sa kanya. Napatawa si Rhea at binuhat ito. Laging magpapakabait kapag wala si mommy, ha? Pagkatapos maghanda ng pagkain para sa sarili at sa aso, naupo si Rhea sa sofa. Habang kumakain, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag, hindi alam na ang tatawag ay magdadala ng bagong twist sa kanyang buhay. Napatigil si Rhea sa sinabi ni Liam. Napatingin siya sa kambal at napangiti ng bahagya. Liam, Ava, hindi ganon kadali ang mga bagay na yan. At saka, hindi ko naman iniisip ang tungkol sa ligawan, lalo na ng daddy nyo. Pero teacher, ang sabi ni daddy kagabi, maganda ka raw at mabait. Siya nga raw ang pinakamagandang babae na nakilala niya, dagdag ni Ava habang ngumunguya ng cupcake. Napailing si Rhea at natawa. Hay nako, mga bata talaga. Sige na, tapusin niyo na ang pagkain niyo para makapaglaro pa kayo bago tayo magpatuloy sa klase. Habang kumakain ang kambal, hindi maiwasan ni Rhea na mag-isip. Ang mga biro ni Acer noong mga nakaraang araw ay tila may halong katotohanan. Pero alam niyang hindi siya dapat magpadala. Kilala niya si Acer noon bilang isang mapagbiro, at hindi niya alam kung seryoso ba ito o nilalaro lang siya. Pagkatapos ng break time, nagpatuloy ang klase. Mas aktibo ang kambal ngayon, at halatang masaya sila sa bawat leksyon. Nang matapos ang klase, nagpaalam si Rhea sa kambal at nagligpit ng kanyang mga gamit. Habang nag-aayos, biglang pumasok si Acer sa study room. Nakangiti ito at may dalang tray ng mga prutas. Para sa'yo, Ma'am Rhea. Pasasalamat ko sa pagtuturo mo sa kambal ko. Napatingin si Rhea sa tray at saka kay Acer. Hindi mo na kailangang gawin to. Trabaho ko ang turuan sila. Alam ko, pero gusto ko lang magpasalamat. Hindi lahat ng teacher ay kasing pasensyosa mo. At saka, gusto kong bumawi sa'yo. Napakunot ang noo ni Rhea. Bumawi? Para saan? Sa lahat ng pambubuli ko sa'yo noon. Alam kong hindi madali para sa'yo ang mga ginawa ko. Pero, seryoso ako, Rhea. Gusto kong bumawi, hindi lang bilang isang ama ng mga tinuturuan mo, kundi bilang isang tao na may pagkukulang sa'yo noon. Nagulat si Rhea sa sinabi ni Acer. Hindi niya inaasahan na maririnig ang ganitong salita mula rito. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang magduda. Acer, hindi ko alam kung anong pinaplano mo. Pero sana, huwag kang maglaro. Hindi lahat ng tao ay katulad mo na kaya ang lahat ng bagay gawing biro. Tumango si Acer. Hindi ako nagbibiro, Rhea. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, papatunayan ko sa'yo. Hindi na sumagot si Rhea. Kinuha niya ang kanyang bag at nagpaalam sa kambal. See you tomorrow, kids. See you tomorrow po, teacher, sabay na sigaw ng kambal habang kamakaway. Habang naglalakad palabas ng bahay, hindi maiwasang mag-isip si Rhea. Totoo kaya ang sinasabi ni Acer? O isa lang itong paraan para makuha ang tiwala niya? Alam niyang hindi siya dapat magpadala, pero bakit parang may bahagi ng puso niya na gustong maniwala? Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang alagang aso na si Coco. Hello, baby Coco. Alam mo ba, ang gulo ng araw ko ngayon. Tumahol ang aso, tila nakikinig sa kanya. Habang nakaupo sa sofa, kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga mensahe. May isang text mula kay Acer, "Good night, Rhea. Sana bukas, ngumiti ka naman sa akin." Napailing si Rhea at natawa. Ang kulit talaga ng lalaking to. Pero kahit paano, hindi niya maiwasang mapangiti. Kinabukasan, maagang dumating si Rhea sa bahay ni na Acer. Sinalubong siya ng kambal na masiglang bumati. "Good morning, teacher." "Good morning. Mukhang ang saya niyo ngayon ah," sagot ni Rhea habang pinupunasan ang pawis sa noo. Habang nagtuturo, napansin ni Rhea na mas nagiging malapit na siya sa kambal.
Hindi niya maiwasang humanga sa pagiging masayahin at matalino ng mga ito. Sa kabila ng pagiging makulit, halata ang pagmamahal nila sa kanilang ama. Pagkatapos ng klase, habang nag-aayos ng gamit, muling lumapit si Acer kay Rhea. Pwede ba kitang yayain mag-dinner mamaya? Para na rin makapag-usap tayo ng maayos. Napatingin si Rhea kay Acer, halatang nagdadalawang isip. Acer, hindi ko alam kung tama to. Walang masama sa dinner, Rhea. As friends, kung ayaw mo, tatanggapin ko. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Matagal na tumahimik si Rhea bago siya tumango. Sige, pero isang dinner lang to, ha? Ngumiti si Acer, halatang masaya sa sagot ni Rhea. Thank you. Promise, hindi mo to pagsisisihan. Habang pauwi, hindi maiwasang mag-isip ni Rhea. Ano kaya ang mangyayari sa dinner nila? Totoo kaya ang intensyon ni Acer? O isa lang itong paraan para makuha ang loob niya? Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong, may bahagi ng puso niya na nagsasabing subukan niyang magtiwala. Natawa si Rhea. Bakit naman ako liligawan ng daddy niyo? May mommy kayo kaya bawal yun. Hindi po sila kasal ni daddy sa kaayaw namin kay mommy. Lagi niya kaming sinasaktan pati si daddy sinasaktan niya po. Matagal na po kaming hiwalay ni mommy at masaya po kami kasi hindi na kami nasasaktan. Love namin si daddy kasi po pino niya kami kay mommy. Nakaramdam ng kaunting awa si Rhea sa mga bata dahil sa kanyang nalaman. Hayaan nyo, sigurado akong hindi hahayaan ang daddy nyo na masaktan ulit kayo, sabi ni Rhea sa dalawang bata. Ubusin nyo na yung cupcake para masimulan na natin ulit ang lesson. Tumango lamang ang mga bata at nagpatuloy sa pagkain. Naiinis ang dalaga sa ina ng kambal. Iniisip niya kung paano nito nagawang saktan ang dalawang bata, ang mababait, at saka sobrang bata pa ng mga ito. Noong sinasaktan ito ng ina nila. Nang matapos sa pagkain ng mga bata ay pinagpatuloy na nila ulit ang kanilang lessons. Kapag may kausap na matanda, ano ang pinakamahalagang salita? Tanong ni Rhea sa mga ito. Po at opo, sagot ng dalawa. Very good po, nakangiting sabi ni Rhea. 12:30, natapos ang klase nila. Inayos ng kambal ang kanilang mga gamit at inayos din ni Rhea ang sa kanya. Nang makalabas sila ng study room ay nadatnan nila sa sala si Acer na nakasuot ng pambahay. Daddy, agad sumampa ang kambal sa kanilang ama. Daddy, 5 po ang stars namin. May tig 5,000 po kami, Daddy. Bibigay mo po yun yun ang usapan. Natawa si Acer bago tumayo habang buhat ang dalawang anak. Opo, singilin niyo si Daddy. Mamaya kakain muna tayo dahil, anong oras na Dito ka na rin mag-lunch. Anong oras na? Bamaling ito sa dalaga. Oo nga po, teacher, dito ka na po. Nilapitan ni Ava ang dalaga at hinawakan ito sa kamay. Nagpakyut pa ang batang babae para mapapayag si, natawa naman ang dalaga. Okay yun, masayang sabi ni Acer. Nagtungo ang apat sa dining at nagsimulang kumain. Luto ko ang mga yan, mayabang na sabi ni Acer. Masarap, no? Pwede na, sagot lang ni Rhea kahit pa masarap talaga ang luto ng binata. Teacher, gusto mo po ba sa lalaki kay magaling magluto? Tanong ni Liam sa dalaga. Oo, at saka yung masipag. Alam mo yung nilaban ni Manang, nilaban ko ulit, sabad ni Acer at ngumiti. Hindi naman siya pinansin ni Rhea. Ano pa po? Tanong naman ni Ava. Yung magalang at matulungin. Alam mo ba, nagpo at nagupo ako kanina sa baby. Tapos yung matanda kahit hindi tumatawid, itinawid ko, sabad ulit ni Acer sa usapan. Pasado na ba ako? Acer, tantanan mo ako Montalban at baka may tala ko sa'yo itong tinidor sa lalamunan mo. Natawa si Acer. Masyado ka talagang hot pagdating sa akin. Hindi ka pa naglilihi niyan ha? Napahagikjak naman ang kambal habang pinagmamasdan ang dalawa na magsagutan. Nang matapos silang kumain ay ang nagpresentang magligpit at maghugas para hindi nakakahiya. Teacher, sali po ako maghugas, sabi ni Ava. Si teacher na lang maghuhugas, hindi mo abot yung lababo. Upo ka na lang doon at ubusin yung ice cream mo. Okay po, ipinagpatuloy ni Rhea ang paghuhugas. Nang matapos siya ay nagpahid siya ng kamay bago makiupo kina Acer na kumakain ng ice cream. Teacher, gusto mo po, alok ni Liam sa kanya ng ice cream. Umiling si Rhea. Busog na si teacher, wala nang space sa ice cream dyan sa tiyan ko. Uuwi ka na po, teacher.
Pwede ka po naming ihatid ni Daddy, gusto lang po naming masigurong ligtas ka. Oo nga, sang-ayon ni Acer. Hatid ka na namin, yung anak ko na ang nakiusap minsan lang yan maging ganyan pagbigyan mo na. Gusto ko ring makita ang place mo po, sabi naman ni Liam. Pumayag ka na po, teacher. Kung si Acer ay matatanggihan ng dalaga, pero ang kakyutan ng dalawang bata ay hindi. Sige, pagpayag ni Rhea. Inubos muna ng mga bata ang ice cream bago sila umalis. Sa sasakyan ay masaya ang dalawang bata sa backseat na kumakanta ng The Wheels on the Bus. Paano kaya kung hilingin ang mga batang ikasal tayo? Siguro papayag ka kasi hindi mo sila matatanggihan, hagak-jak ni Acer. Sinaman ng tingin ni Rhea ang binata at mahina itong kinurot. Huwag mo akong inaano at baka maano kita. Anong ano, nakangising tanong ni Acer sa dalaga. Inirapan lamang ito ni Rhea at hindi na pinansin. Nang huminto ang sasakyan ay napatingin si Rhea sa binata. Sakto kasi ang kotse sa tapat na apartment niya. What? Ay, mafia. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo, Rhea, sirakulo ka talaga, sanggal ni Rhea sa binata bago bumaba. Pinagbuksan ni Acer ng pinto ng kotse ang kambal na agad namang bumaba. May dog ako sa apartment, mabait siya kaya huwag kayong matakot, nakangiting sabi ni Rhea sa kambal. Tumango lang ang mga ito at humawak sa magkabilang kamay niya. Nagtungo na si Rhea papalapit sa apartment. Nang bumukas ito ay agad siyang dinambahan ng kanyang alagang aso. Coco, nakangiting sabi ni Rhea sa alaga. Coco, may bisita si mommy mo, be nice ha. Tumahol ang aso bago din ilaan ang paa ng kambal. Napahagik-jak na ng kambal bago haplasin ang alagang aso ni Rhea. Ang clean po ng dog pati ng house nyo. Always talaga ako naglilinis, hindi rin kasi makalat ang dog ko kasi tinrain siya sa baul siya umiihi at nagpupupo. Sa higa niya lang din siya naglalaro kaya hindi gaanong makalat ang mga laruan niya. Daddy, gusto ko rin pong dog, nakangusong sabi ni Liam sa ama. Gusto ko po yung kagaya ni Coco. Sa birthday nyo, tig-isa kayo, sagot ni Acer at ngumiti. Yehey, masayang sabi ng kambal bago bumalik sa paglalaro sa aso. Napangiti si Rhea nang makita kung gaano kasaya ang kambal na nilalaro ang kanyang alagang aso. Inilapag ni Rhea ang gamit sa sofa bago maupo. Rhea, namiss ko yan, napalingon ng dalaga kay Acer. Namiss ko ang matatamis mong iti. Oo na lang, Acer, tugon ng dalaga sa kanya. Naikwento sa akin ng mga bata yung naranasan nila sa nanay nila. Saang ganoon ko noong high school mamimili ka na siraulong babae. Hindi ko naman pinili yun ginapang lang ako noong nalasing ako dahil sa pagiging broken-hearted ko sa'yo. Naging malambot ako noong nalaman kong buntis siya. Sinong hindi lalambot kung tinatakot kang papatayin yung bata na nasa tiyan niya? Ayun, lahat ng utos sinunod ko. Akala ko magbabago noong nanganak na pero mas lumala pala. Napuno ako kaya nakarating kami sa korte. Ayun, hindi na siya makakalapit sa anak namin at wala na siyang makukuha sa akin. Kaso, makapal mukha niya kaya naghanap ng ibang lalaki. Natawa si Rhea. Bakit ka naman kasi nagpagapang Akala ko ikaw yung gumagapang sa akin. At saka ayos na rin yun kasi nagkaroon ako ng dalawang kamukha at kaugali. Sana nga ganun lang. Tuturuan ko si Liam na idaan sa panliligaw ang pagtatapat at hindi sa pambubuli, ngumisi si Acer. Wala torpe ang son-to-be husband mo. At sinong nagsabing son-to-be husband kita? Masungit na tanong ni Rhea sa binata. Ako, itaga mo sa bato magiging asawa mo ako soon. Kung hindi tayo pwede noon, ngayon pwede na Kung ikaw ang tag-in ko. Inirapan ni Rhea ang binata. Tantanan mo nga ako sa mga kabaliwan mo. Kung sa'yo lang mababaliw at ikaw ang kababaliwan hindi ako titigil. Bahala ka, hindi ako titigil hanggat di ka mapes sa akin. Inabot ni Rhea ang braso ng binata at mahina itong kinurot. Natawa lamang ang binata bago kurutin ang ilong ng dalaga. Naglalampungan kayo, no? Sabad ni Ava sa dalawa. Ikakasal na po kayo. Hindi. Huwag mong pansinin ang daddy mo, nababaliw lang siya. So titira na po sa mental si daddy, inosenteng tanong ni Liam. Hala, sino magbabantay sa amin po? Ikaw, kapag tumira ka po sa bahay namin di mommy ka na namin. Natawa si Rhea. Alam nyo, parang nakukuha nyo na talaga ugali ng daddy nyo. Pati po pera ni daddy nakukuha namin teacher. Gusto kitang maging mommy po,
Mabait ka kasi at maganda tapos sweet at binibigyan mo kami ng pagkain. Ngumiti si Rhea. Pwede nyo naman akong maging mommy kahit hindi kami magpakasal ng daddy nyo. Pwede nyo akong maging mommy, teacher. Bakit ayaw mong pakasalan si daddy? May baka pong love. Kawawa naman si daddy kapag tumandang binata. Kami son may asawa po taas si daddy mag-isa lang. Natawa si Rhea dahil tunog kinonsensya siya ng kambal. Ang cute nyo talaga. Anong gusto nyong meriendahan natin? Ipagluluto kayo ni teacher, iniba niya ang usapan para hindi mag-focus ang dalawa sa kasal. Cookies po. Next time na yung cookies, brownies po. Gusto ko, nakangusong sabi ni Ava. Okay, sa isang bukas na po ang cookies. Gusto po kasi ni Ava yung brownies po. Noted, brownies din, sabi ni Rhea sa mga bata. Ako, kiss ang gusto ko, yung ibigay ang mahilig ng gwapong si Acer. Pinakita ni Rhea ang kanyang kamao sa binata. Gusto mong ito ang humalik sa nguso mo. Natawa lang si Acer at commendat sa dalaga. Teacher, day off sila manang. Wala pa po kaming food for lunch, nakangusong sabi ni Ava habang kumakain sila ng brownies na gawa ni Rhea. Wala rin po si daddy kasi may special work siya. Si teacher ang magluluto ng food nyo ngayon, sabi ni Rhea sa dalawa. May ibibigay ako activity at gusto kong sagutan nyo yun habang nagluluto si teacher. Opo, sagot ng dalawang bata at ngumiti. Nang matapos silang kumain ay lumabas na sila ng study room. Sa kusina na pinagawa ni Rhea ang activity ng kambal para matingnan niya ito at mabantayan. Kumakain ba kayong adobo? Adobo po. Opo, favorite po yun ni daddy. Masarap po yung adobo, humadyak-jak lang si Abby at bumalik sa pagsagot na activity niya. Nagsalang muna ng kanin si Rhea bago niya simulang lutuin yung adobo. Hindi nahirapan si Rhea dahil kumpleto ang sangkap sa kusina pati na rin ang mga gamit. Teacher, pwede pong pakuha ng Dutch meal sa ref. Sorry po if inutusan kita. Nahihirapan po kasi akong umakyat sa chair kaya hindi ako makatayo. Okay lang sa akin yun basta maayos ang pakiusap at may respeto susundin ni teacher yun. The best ka po talaga, sabi ni Ava at nag-thumbs up sa dalaga. Inabot ni Rhea ang Dutch meal sa kambal at nagpasalamat naman ng dalawang bata sa kanya. Nang matapos magluto si Rhea ay pinatay niya ang kalan bago lapitan ang dalawang bata. Maaga pa naman at mukhang busog pa ang dalawa kaya mamaya niya pa ito hain. Teacher, tapos na po kami. Check ito later ni teacher. Kapag mataas ang score nyo bibilhan kayo ni teacher ng toy. Gusto po namin yan. Teacher, malapit na birthday namin ni Ava. Mag-7 na kami sa birthday namin. Gusto namin pumunta ka. Pupunta talaga ako at magdadala ako ng regalo. Lalo special day nyo yun kaya hindi pwedeng mawala si teacher. Teacher, kahit wala pong gifts makita ka lang namin okay na, sabi ni Ava at yamakap din sa kanya. Teacher, wala ba talagang pag-asa si daddy sayo? Napaisip si Rhea. Depende na lang kung papatunayan talaga ng daddy nyo ang sarili niya. Alam nyo ba, naging crush ko rin ang daddy nyo. Sinabi po sa amin ni daddy yan. Patay na patay kang araw po sa kanya eh. Ang tatay nyo talaga, ang kapal ng mukha, ang lakas ng bilib sa sarili. Ang ganda naman pagmasda ng mag-iina ko, sabay-sabay na palinggan ng tatlo sa nagsalita. Daddy, bumaba ang dalawa sa upuan at tumakbo palapit sa ama. Yumuko si Acer at binuhat ang kanyang anak. Daddy, nagluto po si teacher ng lunch. Daddy, kamusta po ang work nyo? Hindi ka po pagod. Hindi pagod si daddy dahil kasama na niya kayo. Kamusta ang school nyo dito sa bahay? Masaya po. Ang dami po naming natutunan. Feeling ko nga po pwede ko palitan si Albert Einstein, sagot ni Liam. Natawa si Acer bago naupo sa taban Rhea. Ipinatong niya ang dalawang anak sa mesa at doon pinaupo. Daddy, wala ka pong day off. Ang haba na po ng balbas nyo tsaka ang laki ng eye bags nyo, ang haggard mo po. Tinatapos lang ni daddy ang special work niya, pagkatapos noon magre-resign na si daddy at magfo-focus na lang sa company. Kapag natapos si daddy ang special work niya pwede na kayong pumasok sa school at makakalabas na rin kayo ng bahay kahit kailan nyo gusto. Gusto ko po yun daddy. Maghahanap talaga ako ng chick sa mall. Dahil sa delikadong trabaho ni Acer ay hindi niya pinapalabas ang mga anak. Gustong-gusto ng mga itong mag-aral sa school at maglaro sa labas pero hindi pwede dahil may mga kaaway ang binata. Hinuhuli lamang ng binata ang kanyang kaaway at pagkatapos nun malaya na sila.
Magre-resign na siya sa pagiging mafia at magfo-focus na lang sa company niya at panliligaw sa dalagang si Rhea. Anong chicks? Bawal ka pa dun, dapat isa lang chicks mo sa buhay, giyahin mo ako ang teacher, diyan nyo lang ang chicks ko. Chicks, hindi naman po sisiw si teacher daddy, human po si teacher, hindi po siya sisiw. Natawa si Acer at hinalikan ng anak. Minsan ang sarap mong itapon. Ikaw kaya itapon ko, banta ni R sa binata. Mukhang hindi nakita maasar dahil magkakampi ka na, sabi ni Acer sa batang babae. Kakampi mo na mommy, teacher mo, kayang-kaya akong sapakin yan, kaya huwag nyo akong asarin ni Liam kasi humanda kayo kay teacher. Bumaba si Abby sa lamesa at nilapitan si Rhea. Teacher, girl powers po tayo. Natawa si Rhea bago kandanggan ng batang babae, and matapos sila sa pagkukwentuhan at pag-aasaran, nagsimula na silang kumain. Salamat sa pag-aasikaso sa mga anak ko. Buti na lang talaga at may housewife ako maaasahan. Hindi ka nga nanliligaw, housewife agad iniisip mo. Oo nga naman, sabi ni Acer at malakas na tumawa. Sige, simula bukas ay liligawan na kita. Hindi ko muna uumpisahan ngayon para naman mapag-isipan mong sagutin agad ako. Ang hangin mo talaga, ngumiti lang si Acer sa kanya. Napailing na lang si Rhea at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila sa pagkain, si actor ang naghugas ng pinggan, samantalang si Rhea naman ang nagpunas ng mesa. Teacher, mamayang gabi ka na po uwi. Dito ka muna po. Hindi pwede Papakainin pa ni teacher si Coco at may gagawin pang importante si teacher. Gusto kitang makasama po. Pakuha na lang natin si Coco kay daddy, dito ka muna po. Parang kinurot ang puso ng dalaga and makitang may iyak na ang batang babae. Napahinga ng malalim si Rhea. AC, sir, pumunta ka sa apartment ko at kuhanin mo si Coco. Kuhanin mo na rin yung laptop ko. Mabilis na tumayo ang binata. Yes ma'am, umalis na ito para kunin ang aso ng dalaga sa apartment nito. Naiwan si Rhea kasama ang kambal na hindi niya matanggihan. Anong gusto niyong gawin natin? Laro po tayo ng hide and seek. Ikaw po taya. Sige, tugon ni Rhea. Nagsimula ng magbilang si Rhea habang nakatakip ang mga mata, ang mga bata naman ay nagsimula ng magtago. Hahanapin ko na kayo, nagumpisa ng maglibot si Rhea para hanapin ang kambal. Akmang aakyat siya sa itaas, kaya lang natigilan siya nang biglang mag-doorbell. May titingnan lang si teacher sa labas. Huwag muna kayong lalabas sa pinagtataguan nyo ha, sabi ni Rhea at lumabas na ng bahay. Binuksan niya ng maliit ang gate at tiningnan kung sino ang nag-doorbell. Bumungad kay Rhea ang isang magandang babae at isang lalaking maraming tataw. Sino po sila? Tanong ni R sa dalawa. Nandyan ba si Acer? Sabihin mo nandito ako para bisitahin ang mga anak namin. Umarko ang isang kilay ni Rhea. Ikaw pala yung nanay ng mga bata, hindi kita pwedeng papasukin dahil bawal ang mga babaeng makakapal mukha dito. Sino ka ba? Galit na tanong sa kanya ng babae ni Acer. Asawa, mabuti pa't umalis ka na kung ayaw mong tapyasin ko yung makapal mong mukha. Padabog na isinarado ni Rhea ang gate. Nang mapagtantong may nakalimutan siya ay binuksan niya ulit ito. May nakalimutan pala ako. Lumabas siya at malakas na sinampal ang dating kinakasama ni Acer. Yung lalaki naman ay sinipa niya ang bayag nito. Ang papangit nyo. Magsama kayong dalawa. Pumasok ulit sa loob si Rhea at padabog na sinara ang gate. Ma'am, may tao po sa labas, tanong ng kada rating lang na guard. Pasensya na po, sumama kasi ang tiyan ko. Huwag mong papasukin. Dimenyita ang nasa labas. Una na po ako sa loob. Pumasok si Rhea sa loob ng bahay. Kinalma niya muna ang sarili bago umpisahang hanapin ang kambal. Huli kayo, sabi ni Rhea nang makita ito sa ilalim ng hagdan. Natawa naman ang mga bata bago lumambitin sa kanya. Naupo ang tatlo sa sofa at yung kambal ay kumandang sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating na si Acer, bitbit nito ang aso ni Rhea at ang isang bag na malaki. Bakit may bag? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Rhea sa binata. Kumuha ako ng gamit mo for 1 week. Kailangan nating masanay mag-live-in. Sira ulo ka ba? Nilapitan niya ang lalaki at sinuntok sa braso. Dito titira si teacher, masayang tanong ni Ava. Yeah, hey. Thank you po. Teacher, si masayang masaya sila. Nakangiting sabi ni Acer sa dalaga, papayag na ang bib ko na yan. Humanda ka sa akin mamaya, gigil na bulong ni Rhea sa binata bago lapitan ang kambal na nilalaro si Coco. Pagkatapos niyong laruin si Coco, maghugas kayo ng kamay, bilin ni Rhea sa dalawa.
Opo, ayusin ko lang itong gamit mo sa kwarto ng kambal, sigurado naman kasing hindi ka tatabi sa akin. Sabi ni Acer sa dalaga. Ligo lang din ako para fresh. Bahala ka sa buhay mo, senggal ni Ria sa binata. Humadyak-jak lang si Acer bago umakyat. Napailing na lang si Ria at nilibang ang sarili kasama ang kambal. Nang matapos sila makipaglaro kay Coco ay pinakain ni Ria ang aso. Dala rin ng binata ang pagkain nito. Hinugasan niya rin ang kamay nilang tatlo bago sila mahiga sa malapad na sofa. Thank you po, teacher, sabi ng kambal at yamakap sa kanya. Thank you rin. Nag-usap-usap ang tatlo hanggang sa hindi nila namalayang nakatulog sila. Sisipol-sipol namang nagbihis si Acer hanggang pagbaba niya ay pasipol-sipol siya. Kumusta ang mag-iina ko? Nangiting tanong ni Acer. Natigilan na lamang siya nang makitang natutulog ang tatlo sa sofa. Parang batang napahagikjak siya bago ayusin ang higa ng tatlo. Lakas ng tama ko sayo, sabi ni Acer sa dalaga. Alam mo, ikaw lang ang minahal ko mula noon hanggang ngayon. Sinubukan kong mahalin ang ina ng kambal pero wala talaga Parang baliw siyang napailing bago halikan ang tatlo sa noo. Napalingon si Acer sa aso ng dalaga nang tumahol ito. Boto ka rin sa akin, tanong niya sa aso. Binuhat niya ito at kinandang. Sumandal siya sa sofa habang hinahaplos ang balahibo ng aso ni Ria. Feeling ko tuloy tatlo na ang anak ko. Natawa si Acer at napailing na lang. Happy birthday, nakangiting bati ni Ria sa kambal na nakasuot ng pang prince and princess. Teacher, sabay na sabi ng kambal at niyakap siya. We miss you po, ay kagabi lang yung huling kita natin Ito ang gift ni teacher, open nyo na. Ibinaba ni Ria ang malaking box na dala niya. Humiwalay naman sa kanya ang kambal at sinimulang buksan ang box. Papi, masayang sabi ni Eva. Kamukha niya po si Coco. Binili namin ang daddy nyo para sa inyo. Gastuhan nyo ba? Opo, teacher. Ipakita lang po namin ito sa mga pinsan namin. Tumakbo palabas ng bahay ang kambal habang buhat ang tuta na ibinigay ni Ria. Nakangiting nagtungo si Ria sa kusina at nadatnan niya doon si Acer kasama ang mga kaibigan nito. Mga kaibigan na katulong ni Acer sa pang-aasar noon kay Ria. Ma'am Ria, nakangiting bati sa kanya ni Miguel. Ibang-iba na itsura mo sabi naman ni Carlo. Dugyot ka lang dati sabi din ni Gabriel. Nagsama-sama na naman ang 4 na itlog, pabulong na sambit ni Ria habang nakasimangot. Nagsimula na siyang sumandok ng pagkain niya. Lubayan niyo ang pang-aasar sa akin at baka isahog ko kayo sa iba pang niluluto. Balita ko binabakuran ka na ni Acer. Inakbayan ni Gabriel ang kaibigan. Si Acer, ikaw na ba ang new mommy ng mga inaanak namin? Inirapan lang ni Ria ang mga ito. Bago lumabas ng kusina, nagtungo siya sa garden at naupo sa bakanteng table. Hindi naman gaano karami ang bisita ng kambal sa 7th birthday ng mga ito. Malaki ang party na naganap at kitang-kita sa kambal ang saya at enjoyment. Ikaw muna ang bahala sa kambal, sabi ni Acer na bigla na lang sumulpot. May aasikasuhin lang kami. Baka hanapin ka ng mga yun. Saan ka pupunta? Hindi sumagot si Acer at seryoso lamang na tiningnan ng dalaga. Nagets naman agad ni Ria ang nangyayari. Mukhang may susuungin na namang panganib ang binata. Mag-iingat ka. Alalahanin mong may mga anak ka pa at misis na kangiting dagdag ni Acer. Babalik ako. Mabilis siyang hinalikan ni Acer sa labi. Huli na nang makareact si Ria sa ginawa nito dahil mabilis na umalis ang binata kasunod ang mga kaibigan. Puny MS ka talaga. Bakit bitin ka manghalik? Sinampal ni Ria ang sarili dahil sa naisip. Tinapos niya na lang ang pagkain bago lapitan ang kambal. Pawis na kayo. Pagod na si papi nyo. Pabayaan nyo muna siyang magpahinga. Okay po, sagot ni Liam at binitawan ang tuta. Tumakbo naman ang tuta papasok sa loob ng bahay, mukhang kanina pa nais nito na mamahinga. Teacher, nasan po si Daddy? Hindi ko po siya makita. May pinuntahan lang, babalik din yun. Natapos ang party at hindi pa rin dumarating si Acer. Umuwi na ang mga bisita at yung kambal naman ay tulog na sa bisig ng dalaga. Ma'am, kami na po ang bahala dito, nakangiting sabi ni Lily sa dalaga. Pumasok na po kayo sa loob. Salamat. Lily, pakikatok ako kapag dumating na si Acer ha, salamat. Nakakabwisit man ang binata ay nag-aalala pa rin si Ria dito. Inilapag ni Ria ang kambal sa kama. Pinalitan niya muna ang mga ito ng damit at naglinis muna siya bago siya mahiga sa tabi ng mga ito.
Nakatulog si Ria dahil sa pagod. Nagising na lamang siya na may kumatok sa pinto. Inaantok na bumangon ang dalaga at binuksan ito. Carlo si Acer. Nasa kwarto niya, may tama sa tagiliran. Napatay niya yung kaaway pero pati siya mamamatay rin ata. Nangamba bigla ang dalaga kaya nagmamadali itong nagtungo sa kwarto ni Acer. Nang makapasok sa kwarto nito ay nadatnan niya ang binata na nakatakip ng kumot at tuwid na tuwid ang higa. Umiiyak ang mga kaibigan nito sa gilid. Bakit niyo iniiyakan? Naiiyak na tanong ni Ria. Huli ka na, umiiyak na, sagot ni Gabriel. Wala na si Acer. Sinungaling ka. Nilapitan ni Ria ang binata. Hoy, sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya nang hindi man lang ito kumibo. Niyakap ni Ria ang katawan ng binata. Gumising ka dyan. Hindi ka pa pwedeng mamatay dahil may mga anak ka eh. Sir naman eh. Bumangon ka dyan at sisiguraduhin kung pakakasalan kita. Bumangon ka na please ah. Ang bigat mo. Natigilan si Ria nang magsalita ang binata. Ba't ka ba umiiyak? Ako nga dapat ang umiyak dahil di naganan mo ang sugat ko. Anak ng tokwa. Ba't ako nakatakip ng kumot? Hindi ako makahinga. Napakurap-kurap si Ria. Natauhan siya nang marinig ang tawanan ng mga kaibigan ni Acer. Na-record ko yun, sabi ni Miguel. Epeka, Ma'am Ria. Mahal mo naman pala eh, sabi naman ni Carlo. Sir, papakasalan ka raw ni Ria, naka-record yun. Hindi ko kinaya yung eksena, tawang-tawa si Gabriel. Napakuyom ng kamao si Ria at nilapitan niya ang drawer ni Acer at kinuha ang baril nito. Natigilan sa pagtawa ang mga kaibigan nito nang ikasa ni Ria ang baril. Parang mali kayo ng biniro, galit na sabi ni Ria. Takbo, sabi ni Carlo at tumakbo palabas. Sumunod naman sa kanya si Gabriel at Miguel. Hinabol naman sila ni Ria. Gustong-gustong iputok ni Ria ang baril sa mga ito pero hindi niya magawa dahil baka magising ang mga bata. Kapag hindi kayo huminto, ipuputok ko talaga to, banta ni Ria. Kaya huminto sa pagtakbo ang tatlong binata. Nilapitan niya yung tatlo at isa-isang kinurot sa braso. Sinabunutan niya rin ang mga ito. Mga buwisit kayo. Kung dati hindi ako pumapatol at puro iyak lang, ngayon kayang-kaya ko kayong ilibing ng buhay. Sorry na, si Miguel nakaisip noon. Anong ako? Si Gabriel kaya sabi ni Miguel. Bibilang ako ng 3 at dapat wala na kayo sa paningin ko, sabi ni Ria sa 3. Hindi pa man nakakabigkas ay mabilis na itong nawala sa kanyang paningin. Nakahinga ng malalim si Ria bago bumalik sa kwarto ng binata. Ibinalik niya ang baril sa drawer bago ito nilapitan. Ikaw sinend sa akin ni Miguel yung video. Wala nang bawian pakakasalan mo na ako. Huwag magpapakita sa akin yung mga kaibigan mo at baka mabaril ko ang mga yan. Kumusta ang pakiramdam mo? Nabaril ka raw na please lang sa tagiliran, sagot ni Acer. Nakaengkwentro namin ang mga kalaban ko. Balak pang guluhin ang parte ng kambal kaya inunahan na namin. Kapag ayos ng pakiramdam ko, mag-aayos na ako ng resignation letter para sa pagre-resign ko sa underground. Focus na ako sa company ko at sa kasal natin. Napahinto sa pagsasalita ang binata nang bigla siyang halikan ni Ria sa labi. Ang daldal mo. Masaya akong maayos ka na. Pinakikilig mo naman ako parang teenager na, sabi ni Acer at yamakap sa bewang ni Ria. Sinigurado ko na safe ako. Hindi kasi ako pwedeng sumama muna kay Lord kasi may kambal pa akong anak tapos may pakakasalan pa akong magandang dilag. Paano mo naman nasisiguradong kay Lord ang bagsak mo? Biro na tanong ni Ria sa binata. Malakas ako kay Lord. Ria, huwag mong bawiin yung sinabi mo ha. Bahala ka, iiyak ako. Hindi ako marunong bumawi ng mga nasabi ko na. Pasalamat ka sa mga anak mo at talagang pinush nila ako sa iyo Pero kahit hindi naman nila ako ay push sa iyo pakakasalan pa rin kita. Hindi ka naman ganon kahirap mahalin. Nasa ganoong posisyon sila nang biglang sumulpot ang kambal, bakas sa mga mukha ng mga ito na inaantok pa. Teacher, nawala ka po, sabi ni Liam at nahiga sa tabi ng ama. Mami ko, kumandang naman si Ava paarap kay Ria at yamakap sa kanya. Akala ko iniwan mo na kami Hindi ko kayo iiwan, dito lang po ako sa tabi nyo, hindi na alis si teacher nyo. Malapit na kami magpakasal, yun ang gusto nyo ba? Tumango lang ang dalawang bata at muling natulog. Natawa si Ria bago ihiga sa kama si Ava. Nang maihiga niya ito, siya naman ang tumabi. Matatanggal na yata ang puso ko dahil sa sobrang saya. First sleep together natin bilang pamilya.
Tama na nga pagdadaldal Acer. Matulog ka na makapagpahinga ka na. Konti na lang at lalagyan ko na ng tape ang bibig mo. Opo, I love you. Ngumiti si Rhea sa binata. I love you too. Payapang natulog ang apat sa iisang kama. Kinabukasan ay maagang nagising si Rhea para magluto. Good morning po, Manang, beteng ni Rhea sa matandang katulong ni Acer. Nakapagpahinga po kayo ng maayos. Oo, sagot ng ginang. Hindi pa to ang almusal. Ang aga mo nagising. Ako na po ang magluluto ng almusal namin, maupo na lang po kayo. Ang bait mo talaga, masaya akong nakatagpo rin si Acer ng babaeng mamahalin siya ng totoo pati na rin ang mga anak niya. Ngumiti si Rhea at nagsimulang magluto ng almusal. Ganoon na po kayo katagal kay Acer. Matagal na, buntis pa lang si Bianca, yung ina ng mga bata ay nandito na ako. Saksi ako kung gaano kasama ugali ng babaeng yun. Saksi ako kung paano niya saktan si Acer, pisikal man at emosyonal. Nang manganak si Bianca mas lumala ang pag-uugali. Aba yung apo kong si Carla Inaway, kabit daw siya ni Acer. Malaki po pala talaga ang tama ni Bianca sa ulo. Kaya nga po nasampal ko siya nung isang beses siyang pumunta dito Mabuti nga at hindi ko natsyempuhan ang bruhang yun dahil baka nahampa ko siya ng Wallace Tingting sa mukha, sabi ng ginang na ikinatawa naman ni Rhea. Buti na lang talaga at sinwerte na si Acer sa babae, maganda na mabait pa. Manang baka lumaki po ulo ko niyan. Sumabay na po kayo sa amin mag-almusal, bawal pong tumanggi. Sige, tatawagin ko lang si Carla. Saktong matapos sa paghahain ng dalaga ay pumasok ang kanyang mag-aama sa kusina. Antok na antok pa ang mga itsura nito na ikinatawa ni Rhea. Maupo na kayo, nangiting sabi niya. Nang makarating sina Manang at Carla pati na rin ang gwardiya nila Acer ay nagsimula na silang kumain. Rhea, masakit ng sugat ko, nakangusong sabi ni Acer sa dalaga. Uminom ka ng gamot pagkatapos mo rin maligo. Mamaya gagamutin ko yung sugat mo. Nakakakilig po kayo, sabi ni Carla at ngumiti. Ngayon ko lang nakitang mag-iisip bata yan si Sir. Dati kasi seryoso lang palagi ang mukha niyan. Parang palaging papatay. Grabe ka naman sa akin Lily, nakangusong sabi ni Acer. Si Rhea kasi ngayon lang nagpakita. Buti pala at kumuha ako ng homeschool teacher ng kambal si Sir, kinikilabutan na ako sa mga kinikilos mo. Bumabalik ka na naman yata sa pagiging abnormal mo. Ngayon lang pagbigyan mo na. Naglalambing lang naman ako. Napailing si Rhea. Mas mukhang ay baby yata kita kaysa sa kambal, dapat po gumawa ka ng schedule for lamang, sabi ni Ava. Si Daddy ngayon, tomorrow kami naman po ni Chaos. Natawa na lamang ang lahat dahil sa sinabi ni Ava para kay Rhea. Wala na yatang ibang bagay pang makakapagpasa sa kanya bukod sa kanyang natamo ngayon. Mommy and Daddy ko yan, napahiwalay sa halik sila Acer at Rhea dahil sa sigaw ni Ava. Congratulations po, sigaw naman ni Liam. Tumakbo ang kambal sa altar at niyakap sila pareho. Binuhat ni Acer ang kambal. Happy na kayo? Yes po, very happy. Thank you po mommy. Thank you kasi tinupad mo yung pangarap naming complete family. Thank you rin dahil tinanggap nyo ako bilang mommy. Picture na po, sabi ng photographer. Umayos na ang apat at kumiti sa camera. Sunod namang nakipag-picture ang mga bisita sa dalawang bagong kasal. Tapos na po, resepsyon na tayo. Kami paano? Ganun na lang yun. Huwag na, sawang-sawa na naman ako sa pagmumukha nyo. Hali na kayo, mukha kayong mga inagawan ng candy, sabi ni Acer sa mga kaibigan. Nagpicture-picture na sila at nang matapos ay agad na nagtungo sa reception. Daddy, pwede ba tayong magbalot? Ang sarap po nung handa, sabi ni Liam. May dala kaming plastic ni Ava. Inutusan ko na sila Manang para dyan, tiba-tiba tayo rito. Kasal natin to. Tayo pa magbabalot. Natawa si Acer at napailing. Mukhang nahawa na rin kayo sa pagiging baliw ko Malapit pa lang po, sagot ni Ava at humajek-jek. Nang matapos sila sa pagkain ay tumayo si Acer kasama ang kanyang mga kaibigan. Malakas na napatawa si Rhea at mga bisita nang sumayaw ang mga ito. Daddy ko yan, tuwang-tuwa na sabi ni Ava at pumalakpak. Did you like it? Pagod na tanong ni Acer sa asawa matapos silang sumayaw. Pinagpuyatan ko yun. Pwede ko na kayong pag-apply sa Adonis Gay Bar. No need. Ikaw lang naman ang gusto kong sayawan habang buhay, banat ni Acer at komandat sa dalaga. Nang matapos ang reception ay agad nagtungo ang dalawa sa kanilang kwarto.
Yung mga bata naman doon muna kina Carla na nasa kabilang kwarto ng hotel. Ang ganda mo, sabi ni Acer sa dalaga habang nakalublob silang dalawa sa bathtub. Thank you dahil binigyan mo ako ng chance. Thank you. Thank you rin sa'yo, Acer. Salamat kasi pinaramdam mo sa akin na karapat-dapat akong mahalin. Siguradong masayang nanunood ang pamilya ko sa langit. Siguradong masaya rin ang parents ko sa langit. Baka nga nagchichismisan na ang mga magulang mo at magulang ko. Malay mo friends na sila doon. Natawa si Rhea. Baliw ka talaga. Baliw na baliw sa'yo. In that moment, masayang ibinigay ni Rhea ang sarili sa kanyang asawa. Good morning, nakangiting bati ni Rhea sa asawa kinabukasan. Ang sarap gumising kapag ganito, nangiting sabi ni Acer at niyakap ang asawa. Mahal, bak naman. Pwede pa mamayang gabi na. Hagak-jak ni Rhea at hinalikan sa labi ang asawa. Papunta rito ang mga bata. Nakakahiya naman kung mahuli tayo. Daddy, Mommy, nandyan na, natatawang sabi ni Rhea at naupo sa kama. Tumakbo ang kambal palapit sa kanilang dalawa at tumalon. Kamusta ang tulog ng mga baby namin? Malambing na tanong ni Rhea sa mga anak. Hindi ba kayo nagkaroon ng bad dreams? Masarap po tulog ko, sagot ni Liam. Ang sarap pa matulog sa room namin. Malamig kasi yung aircon, masarap magkamot si Ate Lily sa likod. Mommy, di ba po malapit na kaming pumasok sa school? Gusto ko pong Hello Kitty na bag. Sige, yun ang bibilhin namin ng daddy mo. Umorder na ako ng breakfast. Daddy, kailan kami magkakaroon ng kapatid? Ngumisi si Acer at tumingin kay Rhea. Malapit na. Siguradong unti-unti nang nabubuo ang kapatid nyo. Hinampes ni Rhea ang asawa. Itik mo yung bibig mo at baka hindi kita matansya. Humadyak-jak naman si Acer. Init agad ng ulo. Sorry na, mahal kong maganda. Huwag mong patawarin, sabad ni Ava. Kailangan nakaluhod si Daddy kapag nagsasorry. Grabe ka naman kay Daddy. Anong gusto niyong kapatid? Sabi ni Acer sa anak. Syempre po, tao si Daddy naman. Gusto niyo po ba isda ang kapatid namin? Kapag naging fish ang kapatid namin, baka po iprito siya ni Manang. Natawa si Rhea nang sumimangot si Acer. Nakakabad trip kapag nakaharap mo yung kaugali mo. Ano Liam ang sarap mong isako. Hindi yun ang ibig sabihin ni Daddy. Ang ibig kong sabihin, anong gusto niyong gender ni baby? Girl, nakangiting sabi ni Ava at tinaas pa ang kanyang kamay. Tama, girl, nakangiting sabi ni Rhea at niyakap si Ava. Gusto ko rin ng baby girl para ipagtatanggol ko sila ni Ava. Teka, hindi pa nag-toothbrush si Daddy. Ang bantot pa ng breath niya. Mabantot breath ko, gumas si Acer at hinayla ang anak na si Liam. Inihiga ni Acer ang anak at hinalik-halikan. Ipagtanggol si Liam sa maampa si Ava sa likod ng ama at pabiro itong sinakal. Natawa naman si Rhea habang pinagmamasdan ng kanyang mag-aama na naghaharutan. Si Mommy naman, sabi ni Acer at hinayla pahiga ang asawa, tadtere ng halikang Mommy. Malakas na napatawa si Rhea ng kilitiin at halikan siya ng tatlo. Nang mapagod ang apat sa paghaharutan ay napahiga sila sa kama habang naghahabol ng hininga. Kapagod po, pero masaya. Thank you po, Mommy and Daddy. Mahal namin kayo. Mahal din namin kayo, nakangiting sabi ni Acer at handa namin isakripisyo ang lahat para sa inyong dalawa. Paglipas ng 3 taon, Mommy, masayang sinalubong ng yakap ni Rhea ang kambal na kagagaling lang sa eskwelahan. Kumusta ang school? Good po. Escort po ulit ako, at crush na naman ang mga classmates ko. Ako po, ganda ko po talaga. Magpalit na kayo sa kwarto nyo, at handa na ang tanghalian. Tumango lang ang kambal bago nagtungo sa kwarto nila. Dumiretso naman si Ras sa kusina at nakita niya doon si Acer na naghahain. Nakaupo naman sa chair baby ang kambal na bunso ng dalawa. Oo, kambal ulit ang anak nila Acer at Rhea. Kambal ang isinilang nila, at parehas itong lalaki. Upo ka na, mahal, baka mang-awit ka. Napahawak si Ras sa tiyan niyang malaki, ang panglima nilang anak ni Acer ay dinadala niya. Hindi man tunay na anak ni R ang kambal na si Liam at Abby pero pinaramdam niya sa mga ito ang pantay na pagmamahal sinigurado niyang walang magaganap na siluan. Ang cute mo pala sa pink na apron, nakangiting sabi ni Rhea sa asawa. Komandat lang si Acer sa asawa bago ilagay ang pinggan sa mesa. Nang dumating sila Ava at Chaos ay nagsimula na silang kumain. Ang pogi naman ni Baby Art.
Siyempre pogi rin ang baby Arkel namin, humajek-jek ang dalawang batang 2 years old at nagpatuloy lang sa pagkain. Mommy, sana next baby mo girl na. Gusto kong magkaroon ng kapatid na girl para meron akong pupus suren at lalagyan ng makeup, baby girl na to, sabi ni Rhea sa anak kahit hindi ko pa alam sigurado akong baby girl na, manifesteng sabi ni Ava at pumikit pa na animoy humihiling. Nang matapos sila sa pagkain ay si Acer na ang nagligpit at naghugas. Sila Rhea naman ay nagtungo sa sala at nanood. Babaan nyo lang sa carpet ang mga kapatid nyo, hindi maglilikot ang mga yan, at napapagalitan ang daddy nyo, kaya pala hindi nag-iingay eh. Bakit napag-alitan po, nagbugbugan na naman pinagalitan ni Acer, alam nyo naman na grabe ang takot niyan sa daddy nyo, hate na hate palagi ang isa't isa, hindi mo naman mapaghiwalay. Mommy, sabi ni Art at yamakap sa bewang ni Rhea. Mommy, ilang saglit lang ay lumabas na sa kusina si Acer. Naupo ito sa tabi ni Rhea at agad namang lumapit sa kanya sila Art at Arcel. Ayaw galit daddy, love daddy, sabi ni Arcel at ngumuso. Si Art naman ay humajek-jek lang at pinaglaruan ng nipple ni Acer. Kahit anong galit ang gawin ni Acer sa dalawang bunso, favorite pa rin siya ng mga ito. Bigla namang dumating ang mga kaibigan ni Acer na nagpagimbal sa kanila. Anong problema nyo? Masungit na tanong ni Rhea sa mga ito. Ginagawa nyo rito mabuti at pinayagan kayo ng mga asawa nyo. Hindi naman ako matitiis ni Mrs. Guapo kasi ako, mayabang na sabi ni Miguel. Pangit, sabi ni Art sa binata at humajek-jek. Huwag kang magsinungaling, hindi sumasang-ayon ng anak ko na pogi ka, sabi ni Rhea sa lalaki. Anong dahilan nyo at napadpad kayo rito, mag-iinom kami, kwentuhan lang din, ganun okay lang ba, mabait ka naman kaya sige pero huwag sobra ha, ikaw ang katabi ng bunsong kambal, baka gawin mong anyan dahil sa kalasinggan, natawa si Acer bago halikan ng asawa, thank you I love you. Agad kumuha ng alak sa ref sila Acer bago magtungo sa pool area. Naiwan naman sila Rhea at ang mga bata sa sala. Chi, sabi ni Arcel at mabilis na niyakap ang aso. Chi Chocho, sabi naman ni Art at niyakap ang isa pang aso. Hinayaan na lamang ni Rhea na laruin ng bunsong kambal ang dalawang aso nila. Mommy, tulog po muna ako. Ako rin po, sabi naman ni Liam at Ava. Humalik sa dalaga ang kambal bago magtungo sa kanilang mga kwarto. Sleep na kayo, mamaya na ulit ang laro. Inilatag ni Rhea ang sofa bed sa sala at agad na humiga ang kambal doon. Napangiti si Rhea dahil kusa nang natulog ang mga ito, mukhang natakot talaga sa kanilang ama. Nagpatuloy na lang si R sa panonood at nang makaramdam ng antok ay tinabihan na niya ang kambal at natulog, nagising na lamang ang dalaga nang maramdaman niyang may humahalik sa kanya. Nang magmulat siya ay bumungad sa kanya ang asawa, nag-toothbrush ako, malambing na sabi ni Acer. Umuwi na sila. Carlo, sorry kung nagising kita, ayos lang, thank you sa pag-aalaga sa amin ha, kapag nailuwal ko na si baby babawi ako, pagod ka na sa work, pagod ka pa sa bahay, hindi ako magsasawang asikasuhin kayo at sa kasinong may sabing napapagod ako, isang itin nyo lang ng mga anak natin, maayos na ako, mahal na mahal kita AC sir. Mas mahal kita, sagot ni Acer at hinalikan ng asawa sa noo. Palagi ko kayong mahal kahit paulit-ulit ang mga ginagawa ko, hindi ako magsasawa para sa inyo NNGA o ko, kung aalagaan ko kayo ng mabuti, lalong-lalo na mga bata, at tutuparin ko yun hanggang sa habang buhay. Sa susunod nating buhay gusto ulit kitang makilala, kaso dapat hindi mo na ako binyuli, natatawang biro ni Rhea. Hindi na diretso liw na ako, na feel ko sa next life ko hindi na ako torpe, sabi ni Acer sa asawa. Mahal na mahal kita sobra, hindi ako magsasawang sabihin yon, alam ko yun, mahal din kita kahit ikaw ang pinakamahinang asawa, the end.